Ang katotohanan sa Taragis Challenge, binunyag. Ayon kay Sean Gaza, isang kilalang personalidad sa internet, ang Taragis tattoo issue ay isang publicity stunt lamang. Sa isang kamakailang post niya sa Facebook, inakusahan niya na ang mga aksyon ng mga taong sangkot dito ay scripted. Sa kanyang opinyon, tila ito'y isang meticulously planned marketing stunt na nagdulot ng malaking ingay at interes mula sa mga tao. Nagsalita na ang may-ari ng Taragis, isang takoyaki store, na si Carl Quayon kaugnay sa ginawa nilang pakulo noong April Fool's Day. Sa kanyang video statement na ibinahagi sa Facebook nitong Sabado, Abril 6, inamin niyang isa lang umanong marketing stunt ang inilabas nilang post. Kung saan nakalagay rito na tatanggap ng 100,000 ang unang makapagpatattoo ng logo ng Taragis sa noo. Ayon kay Carl, nagsimula ang lahat sa isang ideya. Ideya na kung magagawa niya, magbabago ang takbo ng lahat. Noong April 1, 2023, habang nag-iisip siya ng susunod na plano, naisip niyang kailangan makabuo siya ng ingay para mag-viral ang Taragis. Kailangan ay maging involved ang maraming tao rito para kumalat sa buong Pilipinas. Inamin ni Carl, "Oo, nagsinungaling ako sa inyo at gusto kong humingi ng tawad. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt na may iba't ibang klase ng emosyon, diskusyon, at pagpapakitang tao." Matatandaan na tinutuon ng isang lalaking nagngangalang Ramil Albano ang April Fool's post ng Taragis. Dahil dito, maraming brands at social media personality ang nagpakita ng interes para matulungan si Ramil, lalo na nang malaman nilang ginawa nito ang naturang challenge para sa anak na may Down syndrome. Kalaunan, pinuntahan din ni Carl ang bahay ni Ramil para personal niyang iabot ang reward nito sa naturang challenge.